Matagal nang kinatatakutan sa buong Visayas ang mga pagsalakay ng mga Moro, ngunit sa baybayin ng Cebu, tumindig ang mga pintados o mga Bisaya sa isang sagupaan na tatatak sa kasaysayan. Tuluyang natapos ang kabagsikan ng mga Moro laban sa mga Bisaya. Mula pa noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo, halos taon-taon ay dumadaong ang mga Moro sa mga baybayin ng Panay, Bohol, Leyte, Negros at Cebu. Ang kanilang mabilis na mga sasakyang pandagat ay kayang sumalakay bigla, maghasik ng takot, at sa panahon ng mga Kastila lalong dumalas at lumawak ang ganitong pag-atake dahil nagkaroon ng reliyosong kulay ang labanan, mga Kristiyano laban sa Moro. Madalas nilang binihag ang mga taga-Visayas upang gawing alipin, ipagbili sa mga pamilihan sa Mindanao at Borneo o idagdag sa kanilang hukbo. Hindi rin ligtas ang mga pagkain, ginto at ari-arian na dinala nila pabalik sa kanilang mga kuta. Para sa mga Moro, ang mga pagsalakay na ito ay hindi lamang panghahanap buhay, isa rin itong paraan upang labanan ang impluwensya ng mga Espanyol at ng Katolisismo na lumaganap sa hilagang bahagi ng arkipelago. Kaya't naging sentro ng banggaan ang Visayas dahil malapit, mas madaling lusubin at mas malakas ang epekto laban sa mga Kastila. Sa loob ng maraming taon, nabalot ng takot ang baybayin ng Visayas. Ngunit isang araw, sa baybayin ng Sumilon, hindi karaniwang laban ang kanilang nasagupa. Sa halip ng mga inosenteng mamamayan, sinalubong sila ng mabagsik na puwersa, ang mga mandirigmang kilala na mga Kastila bilang pintados. Mga Bisayang nababalot ng masalimuot na tato, simbolo ng tapang at dangal. Pinamumunuan ito ni Padre Julian Bermejo, isang batang Agustinianong pari na dumating sa Bolhoon. Hindi lang siya pari, isa siyang lider na may kakaibang diskarte. Ipinatayo niya ang mga baluarte, nagpabakod ng mga simbahan gamit ang makakapal na bato at kurales, at higit sa lahat, inorganisa niya ang mga mamamayan upang maging isang tunay na puwersang pandepensa. Habang patuloy na nananabik ang mga Moro sa kanilang susunod na pagsalakay, naging handa na ang Timog Cebu. Ang mga kalalakihan ay tinuruan ng pakikipagdigma. Ang mga balangay ay laging nakahanda at bawat bayan ay konektado ng mga bantay tanod sa dalampasigan. Isang araw ng 1813, mula sa baluarte ng Sumilon, may nakita ang mga Bisaya, isang hukbong dagat na mga Moro. Mabilis ang galaw at nakahanda sa panibagong pananalakay. Pinamumunuan ito ng kilalang dato na si Urandin. Kaagad ipinadala ang babala sa mga baryo ng Bulhoon, Uslob at Dalagit. Nagtipon ang mga mandirigmang Bisaya. Pinangunahan ni Juan Gregorio ang mga balangay, habang si Padre Bermejo ay nasa likod upang tiyakin na ang plano ng depensa ay maayos na maisa sa katuparan. Sa paglapit ng hukbo ng mga Moro, ramdam ng mga tao ang pangamba. Ang dagat ay tila ng itim sa dami ng bangka, ngunit kasabay ng takot, may apoy ng determinasyon, sapagkat ngayon, hindi na sila basta mga biktima. May armas sila, may plano, at higit sa lahat, may pagkakaisa. Dumating ang sandali. Sa hudyat ni Juan Gregorio, pumosisyon ang mga barkong pandigma. Dahan-dahang pinalilibutan nila ang mga Moro habang papalapit ito. Nagsimula ang labanan sa palitan ng palaso at punglo. Mabilis ang galawan ng mga Moro, sanay sa dagat, ngunit hindi nila inaasahan ang organisadong pagputol ng mga Bisaya. Isa-isa, bumangga ang mga bangka. Ang dagat ay naging larangan ng dugoang sagupaan. Sumalakay si Urandin, sinusubukang wasakin ang pormasyon, ngunit sinalubong siya ng malupit na depensa. Ang mga sibat at tabak ng mga Bisaya ay tumama at sa gitna ng matinding bakbakan, nabasag ang kanyang lakas. Si Urandin mismo ay bumagsak. Ang kanyang pagkamatay ay
tila apoy na nagpahina sa loob ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang sigla ay naglaho at isa-isa silang umatras. Iniwan ang kanilang pinuno at mga kasamahan sa dagat. Naging malinaw ang tagumpay. Natalo ang Moro at ang mga Bisaya ay nagtagumpay. Ang ulo ni Orandin ayon sa mga tala ay ipinakita bilang babala sa sinumang muling magtangkang sumalakay. Mula sa araw na yon, itinuturing ang labanan sa Sumilon bilang huling malaking Moro raid sa Visayas. Hindi na muling nayanig ang Visayas sa ganoong uri ng pananalakay. Bagamat natigil ang malalaking Moro raids noong ika-19 na siglo, hindi tuluyang nawala ang banta ng pandarangbong sa dagat. Noong 2017, isang unit ng Abu Sayyaf mula Sulu ang nakatawid hanggang Bohol. Dumaong sila, naghahanap ng bihag at pagtakas. Ngunit gaya noong 1813, muling tumindig ang mga Pilipino at sa huli, napuksa rin sila. Hanggang sa kasalukuyan, ang baluarte ng Sumilon ay nakatayo pa rin. Isang tahimik na bantayog ng tapang, saksi sa araw na ang mga Bisaya o tinatawag na mga pintados na dating binabalot ng takot ay nagbuklod upang ipagtanggol ang kanilang lupa, ang kanilang pamilya at ang kanilang dangal. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.